Kung nagbabalak ka magnegosyo, mag-upgrade ng delivery vehicle o naghahanap ng pinakasolid na pang-hauling na sasakyan dito sa Pilipinas, siguradong natanong mo na rin ito. Alin nga ba talaga ang mas sulit? Sa video nito ikukumpara natin ang tatlong pinakasikat na workhorse vehicle sa bansa. Ang legendary at subok na sa tibay na Mitsubishi L300 ba? O ang heavy-duty cargo hauler na Isuzu Travis? O baka naman ang bagong balik at mas modern na Toyota Tamaraw? Iisa-isay natin ang kanilang engine specs at performance, payload capacity, features at comfort, maging ang presyo at value for money nito. At syempre, alin ang pinakabagay sa negosyo mo. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Dito sa Pilipinas maraming pwedeng bilhing sasakyan na pang negosyo, pang pasahero at pang family use. Pero kakaunti lang ang pwede mong pagkatiwalaan sa mahabang panahon. Gaya ng tatlong modelong ito na kilala sa tibay, pagiging matipid, malakas na performance, practical at kahit papano ay mas abot kaya. Ang Mitsubishi L300, Isuzu Travis at ang Toyota Tamaraw. Well, alin nga ba sa tatlong ito ang pinaka magugustuhan mo? Unahin muna natin itong Mitsubishi L300, ang matibay at budget friendly na utility. Kung naghahanap ka ng sasakyan na kayang tumagal at mas madalas makita mo sa kalsada gamit sa negosyo, delivery, hauling at work application, kilalang kilala ang Mitsubishi L300 bilang classic utility vehicle dito sa Pilipinas. Na pinapagana ng 2.2 liter 4-cylinder turbo diesel 4N14 engine na kayang gumawa ng 98 horsepower at 200 Nm ng torque, na ikinabit sa 5-speed manual transmission at may payload capacity na 1,200 kg depende sa variant nito. May fuel tank capacity ito na 55 liters at fuel consumption na 15.43 km per liter ayon sa Automobile Association of the Philippines o AAP fuel consumption test para sa L300 na may 2.2 liter turbo diesel engine. Ibig sabihin, tipid ito lalo na sa highway at long trips. Pagdating sa mga features, ang L300 ay may basic dashboard at control layout, may vinyl seat na matibay at durable flooring na madaling linisan. Simple at functional din ang interior nito na talagang pangtrabaho at pampasahero. At syempre may ilang bagay na advantage nito kung bakit mas pinipili pa ring bilhin ang L300 kesa sa ibang mga modelo. Una, mas malakas ang engine power nito kesa sa Travis sa horsepower at pati na rin sa torque. Pangalawa, ito ang pinaka-affordable sa tatlo. Mas mababa ang starting price ng L300 na nagre-range lang ng 800 to 900,000 pesos. Pangatlo, very proven reliability sa Pilipinas. Maraming fleet owners ang gumagamit nito ng maraming taon. Pangapat, simple ang maintenance ng L300 at maraming parts lalo na sa aftermarket. Panglima, mas mataas din ang ground clearance size nito kaya okay sa rough roads. Kung ang mga advantage na yan ang pagbabasehan mo ay siguradong pipiliin mo na ito. Pero mas maganda pa rin malaman mo ang tatlong bagay na disadvantage nito. Una, masimple ang features sa interior nito, basic ang comfort at medyo nakakangalay kung hindi ka sanay. Pangalawa, outdated ang cabin design kumpara sa Travis at Tamaraw. At pangatlo, wala itong mga advanced modern features o tech. Maging ang safety features ay basic. Sa kasalukuyan, ang L300 ay nagkakahalaga mula 890,000 pesos hanggang 1 million pesos sa Pilipinas ngayon. Ang pangalawa sa listahan natin ay ang Isuzu Travis, ang heavy-duty cargo hauler na ipinagmamalaki ng isa sa pinakasikat na Japanese brand na Isuzu sa bansa. Pag ang priority mo ay malaking load capacity at matibay sa daily hauling, ang Isuzu Travis ang isa sa top contenders. Ito ay heavy-duty utility truck na idinisenyo para sa mas mabibigat na trabaho o pagsakay ng maraming pasahero. Pagdating sa engine, pinapagana ang Travis ng makina na 2.5 liter na may 4-cylinder diesel engine na gumagawa ng 77 horsepower at 177 Nm ng torque na ikinabit sa transmission type na 5-speed manual. Ang payload capacity nito ay umaabot ng 1,650 kg o mahigit sa 1.5 tons na bigat. Mas malakas itong bumuhat kumpara sa L300 at Tamaraw. Kaya madalas din itong pinipili ng mga taong nagdenegosyo lalo na sa mga cargo. Pagdating sa mga features nito, ang Travis ay mayroong power steering at may standard aircon system, may adjustable seats para sa comfort at functional cabin layout na kayang sakyan ng hanggang sa 16 na pasahero.
Durable ang cargo bed nito na may malawak na space para sa mga bagahe, anumang gamit na malalaki para sa negosyo. 5 sa mga advantage nito kung bakit mas pinipili itong bilhin ng marami kumpara sa ibang utility. Una, pinakamalaki ang payload capacity ng Isuzu Travis. Pwedeng mas mabibigat ang karga o pwede ring mas marami dahil kaya nitong magkarga ng hanggang sa 1,650 kg na bigat na mas mabigat kumpara sa L3 at Tamaraw. Pangalawa, solid ang chassis at modern, built for business hauling talaga itong Travis. Pangatlo, naka-power steering pa ang setup kaya mas madaling i-maneuver at powerful ang setup para mas komportable sa city driving. Pangapat, may ilang mga modern tech features din itong Travis gaya ng pagkakaroon nito ng pangkaragdagang safety features na door ajar warning, engine check warning at may parking sensor at reverse warning buzzer pa nga sa ilang variant nito. Panglima, ito ang pinakamatipid na utility van sa Pilipinas ngayon. Matipid sa L300 at mas matipid din sa Tamaraw dahil may fuel consumption rate ito mula 21 to 23 km per liter. Kung ang mga advantage na yan ay talagang nagustuhan mo, isa na ito sa maire-recommend ko sa iyo. Pero mas magandang malaman mo pa rin ang 4 na disadvantage nitong Isuzu Travis. Una, mas mababa ang power kumpara sa L300 at lalo na sa Tamaraw sa HP at torque. Pangalawa, mas mahina rin sa hills sa mga paakyat na lugar o mabilis na acceleration dahil lower ang HP nito. Pangatlo, medyo mahal kaysa sa L300 at mas mahal din ito kumpara sa Tamaraw. At pangapat, medyo mahirap pang hanapan ng piyesa dahil kalimitan walang available na spare parts nito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Isuzu Travis ay nagkakahalaga sa estimated price mula 1,070,000 pesos hanggang 1.3 million pesos depende sa variant nito. Ang pangatlo sa listahan natin, syempre ang pinakabago at pinakamodernong utility van sa tatlong ito ay ang Toyota Tamaraw, ang all-around performer. Ang Toyota Tamaraw ay kilala bilang mas modern at versatile na utility vehicle. Hindi lang siya pang hauling pero useful din sa passenger application at business operations na naghahanap ng mas malakas at mas komportable. Ang Toyota Tamaraw ay pinapagana ng 2.4 liter 4-cylinder diesel engine na 2GD FTB at kayang gumawa ng 150 horsepower at 343 Nm ng torque na ikinabit sa alinmang manual o optional automatic transmission depende sa variant nito na may payload capacity mula 900 kg hanggang 1,100 kg o mahigit sa 1 tonelada. Ilan sa mga modern features ng modelong ito ay ang pagkakaroon ng Bluetooth and USB connectivity features, may digital audio system na para sa magandang libangan sa loob at komportable ang mga seats nito. May magandang air conditioning system, optional ang safety features na sinamahan ng ABS at airbags sa driver seats. Modern ang interior design ng Tamaraw kaya talagang nagugustuhan ng marami. Maganda rin ang dating ng exterior design nito kaya naman mas malakas ang dating. Pagdating sa advantage, marami talagang mga bagay ang magugustuhan mo sa modelong ito. Una, pinakamalakas ang Toyota Tamaraw at mas malakas rin ang torque ng engine nito. Mas mabilis ito kumpara sa marami, mas komportable sa highway maging sa mga paahon na kalsada kesa sa L300 o Travis. Pangalawa, mas modern din ang interior at features nito. May mga smartphone connectivity, may Bluetooth at mas komportable ang mga seats. At pangatlo, pwedeng gamitin para sa passenger plus cargo combo. Pang-apat, maraming pagpipili ang variant ang Toyota Tamaraw o body configuration. May pick-up o FX van utility, gas o diesel fuel at meron ding automatic at manual transmission depende sa variant nito. Panglima, mas marami at kahit papano'y moderno ang mga features at safety features nitong Toyota Tamaraw kesa sa L3 at Travis. Meron itong airbag, ABS at modern trims na hindi lang para sa safety kundi pati sa convenient at comfort. Kung ang 5 bagay na ito ang pagbabasehan mo ay talagang magugustuhan mo na itong Toyota Tamaraw kesa sa 2 modelo. Pero baka ma-disappoint ka kung malaman mo
Ang ilan sa mga disadvantage nitong Toyota Tamaraw. Una, mas mahal din ang presyo nito kesa sa L300. Pangalawa, medyo mas mababa rin ang payload capacity nito kumpara sa Travis at L300. Pangatlo, mas mahaba ang length nito kaya mas challenging sa tight parking minsan. Pangapat, mas sophisticado itong modelo kumpara sa L3 at Travis. Mas pricey ang maintenance at mas mahal rin ang mga spare parts kaysa sa L300 at Travis. Panglima, mataas din ang fuel consumption rate nitong Toyota Tamaraw kumpara sa dalawang modelo. Meron itong average fuel consumption na 13 km per liter na isang practical estimate para sa combined city plus highway driving sa isang light commercial diesel vehicle ng ganitong size at power. Sa Pilipinas, nagre-range ang kabuang presyo nitong Toyota Tamaraw mula 937,000 pesos hanggang 1,142,000 pesos. Para mas malinaw at mas maunawaan, ilalagay na rin natin ang detalyadong pagpapakilala sa tatlong modelong ito. Toyota Tamaraw. Official lang inilunsad ngayong taon ang pinakabagong utility car ng Toyota Motor Philippines na magbibigay sa marami ng napakasulit at maaasahan sa kahit anong klase ng paggagamitan. Ang modelong ito na yatang isa sa iyong magugustuhan. Bilang isang family car service panghanap buhay o pangnegosyo, ay nagtataglay ang modelong ito ng napakagandang kalidad at talaga mapapakinabangan sa araw-araw ang Toyota Tamaraw 2024 model. Ay ang bago ngayong pagpipili ang sasakyan mula sa Japanese car automaker at matagal nang kilala ng marami bilang isang praktikal, maasahan, matipid at may kalakasan at higit sa lahat ay isang matibay na klase ng sasakyan. Nag-evolve ito ngayon sa pinakabagong bersyon at napakamoderno. Ngunit dala pa rin na to ang iconic na disenyo na pamana mula sa pinakamatandang lahi nito. Ang signature na disenyo ng front face at boxy type na body configuration. Kasama ang mas pinalakas na ngayon na makina nito na available sa dalawang klaseng pagpipilian gaya ng 2GD-FTB diesel engine at ang TTR-FE gasoline engine. Sa kabila ng pagiging maasahang utility car nito mula pa man noon, ito ay nananatili pa rin isang legendary model magpahanggang ngayon. Hindi kasi matatawaran ang binigay nitong pakinabang sa mga taong ginagamit ito bilang isang partner sa negosyo o di naman kaya service sa araw-araw na gumugulong sa loob ng syudad ng Kamaynilaan at sa iba pang mga probinsya dito sa bansa. Matagal na klase kaya naman magpahanggang ngayon bagamat matagal nang naitigil ang production nito ay may iilan pa ring makikita nito sa kalsada ng Pilipinas. Kaya naman sa bagong henerasyon nito ay nagkaroon muli ng buhay ang modelo sa pinakabagong anyo nito. Mas lumakas ang appearance sa napaka-eleganteng itsura nito. Isang utility van na naiiba sa marami. Dahil gaya ng dati nilagyan ito ng pinaumbok na harapan na parang nguso sa harap kumpara sa ilang mga brand competitor na flat body front shape lamang. Na kung tutusin ay nagbibigay ng dagdag na kaligtasan lalo na sa mga oras ng mga banggaan na kung saan hindi basta-bastang mapupuruhan ng driver at pasahero sa harapan. At malayo ang makina sa harap na upuan kaya hindi mainit sakyan. Mas madaling i-maintenance at napaka-accessible at mas convenient kung titingnan ang ganitong klaseng disenyo ng sasakyan. Dito sa bansa ay inilabas ito sa 5 klaseng variant na pagpipilian at nakadisenyo ang bawat body configuration nito depende sa kung anong klase ng iyong paggagamitan. Pinapagana ang modelong ito ng 2.4 liter diesel o gasoline engine na may 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at may dalawang klase ng transmission din na pagpipilian. Ang automatic type transmission na may 6-speed variable gear shifting at manual transmission nito na may 5-speed gear shifting naman. Gumagawa ng maximum output na 148 horsepower at 400 Nm ng torque. Kaya naman ang nagagawang estimated na bilis nito ay maabot ng 170 km per hour o higit pa. Ang bagong Toyota Tamaraw ay nakakuha ng mga advanced na teknolohiya gaya ng nasabi natin sa pagkakaroon ng maraming features na para sa pangkaligtasan pati sa pangsiguridad. Meron itong dalawang concept design na pagpipilian, depende sa iyong Isang Isuzu car manufacturer brand sa mga pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino pagdating sa sulit at practical na klase ng mga utility. Kabilang sa mga ipinamamalas ng mga sasakyang nagmumula dito ay may kalakasang umarangkada,
matipirang kumonsumo at higit sa lahat ay sobrang tibay talaga ng mga nanggagaling na sasakyan dito sa brand na to. Kagaya na lamang ng tatalakayin natin ang Isuzu Travis ay ang entry ng Isuzu Car Philippines sa light commercial vehicle segment dito sa bansa. Isa rin ito sa mga hinahangaan ngayong modelo ng marami, lalo pat napatunayan ng marami ang kahangahangang nagagawa nito sa pagde-deliver, cargo, pampasahero at partner sa negosyo ng ilan nating mga kababayan. At higit sa lahat, meron kang isang bagay na matutuklasan sa modelong ito na hindi mo makikita sa ibang mga brand competitor. Gawa ang Isuzu Travis sa bansang Indonesia at dinala sa Pilipinas para maging kabahagi ng mga mamamayang Pilipino sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo. Meron kang makikita sa harapan nito na simpleng pormahan lang. Walang masyadong arte at anumang pinagkakabalahan. Meron itong dalawang malaking ilaw sa harapan na may kasamang signal light indicator, pati na rin ang clearance at parking light nito. Naka-halogen type pa ang headlamp pero maliwanag na rin naman. Isa pa sa nagpapadagdag disenyo at ganda ng harapan nito ay ang pagkakaroon ng silver accent garnish sa front bumper grille na nagbibigay rin sa modelong ito ng unique identity at pagkakakilanlan. Kasama ang nameplate na Isuzu at Travis na mismong nakadikit sa harapan nito. Pagdating naman sa side portion, makikita ang malaking sukat ng Isuzu Travis utility body. Merong 4 na standard wheel and tires na pang heavy duty at may kabuuang sukat na 195 by 55 R14. Ang Isuzu Travis ay isang business mobility vehicle, kaya kahit sa anong klaseng negosyo ay pwede. Kargahan mo man ito ng mabibigat ay kakayanin dahil meron itong cargo volume o bigat na kayang dalhin ng hanggang sa 1,600 kg. Bukod pa dyan, ang chassis at suspensions kasama ng brake na ikinabit sa modelong ito ay sobrang matitibay at makakapit sapagkat yan ay idinisenyo at pinag-aralang maigi ng mismong engineering manufacturer para magdala ng anumang mabibigat na gamit at dumaan sa anumang klase ng kalsada sa loob o labas man ng syudad. Kaya naman ang front suspensions nito ay naka-double wishbone habang naka-lip spring na may kasamang shock absorber at mga coil spring naman ang rear suspensions nito. Bibigay ng magandang laro o bounce sa tuwing maidadaan mo ito sa malulubak o mahahams na kalsada. At ang braking system ay lubhang makakapit para din sa malakas na preno. Once na magamit natin sa mga emergency braking na may mabigat na karga itong sasakyan ay siguradong kakapit din. Naka-ventilated disc type sa front habang naka-drum brake type naman sa rear. At meron din itong dalawang klase ng variant na pagpipilian, ang Isuzu Travis na S at ang Isuzu Travis na L variant. Ang unang makikita sa difference ng dalawang ito ay ang wheelbase size. Ang Isuzu Travis S kasi ay may mas mababang wheelbase size, kaya ang meaning ng S ay short wheelbase, habang ang Isuzu Travis L naman ay may long wheelbase na mas mahaba naman kumpara dito. Pero syempre may difference din yan pagdating sa presyo. Mas mura dyan ang S variant kumpara sa L variant. At pagdating naman sa likurang bahagi, sa mga hindi nga rin pala nakakaalam, ang Isuzu body cabin mga kaibigan ay gawa dito sa Pilipinas lamang. Dinadala itong modelo dito sa bansa mula sa Indonesia na chassis, body at ulo lang. Ayaw pa rin ang masusunod kung anong platform ng cabin ang pipiliin mong ipalagay sa likod nito. Well, kung itong nasa video natin, kung ito na nga ang napili mo ay mas maganda rin naman. Dahil pwede siyang pampasahero ng mga tao, lagayan ng mga cargo at kung ano-ano pa man. Pagdating sa likuran, meron itong mga ilaw na katulad sa ilan ng pormahan. Kasama at magkakadikit ang clearance lamp, reverse lamp, signal lamp at ang stop lamp nito. Merong dalawang mahahabang upuan na para sa 16 na pasahero. 8 sa 8 mga kaibigan ang siguradong makakaupo riyan. Meron pang malapad na espasyo sa harapan na pwedeng pagkargahan ng mga gamit. Bukod pa dyan ang maganda sa modelong ito, ang rear cabin space nito ay may sarili na ring aircon system para sa ilan. Kung saan ang Isuzu Travis utility body ay binabahagian din ng matinding lamig ng body na nanggagaling sa mismong main source nito sa harapan na naka-dual aircon system na. Kaya naman mas komportable hindi lamang ang driver at katabi ng driver kundi pati ang mga pasahero na nasa likuran. Pagdating naman sa harapan, meron itong 3 seating capacity sa driver at 2 katabi ng driver. Makakapal lang upuan pero nakatela lang ang cover. Meron itong dashboard panel na fully cover, plastic gray na medyo may pagka-rubber. Kasama ang iba pang mga components na para sa libangan gaya ng mga audio sounds. May connectivity gaya ng USB at auxiliary input, pwedeng pagsaksakan ng anumang USB port o socket upang may connect ang cellphone gadget para pag-chargean. Sama ang FM and AM radio na libangan na rin ng driver sa oras na bumabebay sa malalayong biyahe upang hindi basta-bastang antukin at mas mapanatag ang loob habang nagmamaneho. Alright. At bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng bottle and cup holder na pwede namang paglagyan ng mga inumin. Kasama ang mga console packet,
glove box compartment na pwedeng paglagyan ng maliliit na gamit. Pagdating naman sa seating arrangement, pwede ring i-adjust ang seats nito depende sa comfortability. Ang iba pang interior consignment ay mapapakinabangan mo rin, gaya ng sun visor na panangga sa init at pagkasilaw sa haring araw habang nagmamaneho. Sinamahan pa ito ng power steering type na klase ng manubela, kahit papano'y very smooth ang maneuver. Dahil sa naka-hydraulic power na rin ang component ng steering type at naka-rack and pinion, kaya hindi magwiwiggle kahit maidaan mo sa malulubak na kondisyon. At pagdating naman sa makina, ang Isuzu Travis ay pinapagana ng 2.5 liter 4JA1 Blue Power diesel engine. Ito ang subok ng makina ng brand na ipinamana mula pa sa mga ninuno at nilagay ngayon sa isang truck body na gaya nito. Kaya hindi lamang sa hatawan at sa patipiran maging sa patibayan ay siguradong makasusulit ka dito. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ang Isuzu manufacturer mga kaibigan ay kilala sa buong mundo ng iba't ibang mga bansa, lalo na kung sa makina ang pag-uusapan, dahil isa sila sa mga pinagkakatiwalaan pagdating sa engine capability mga kaibigan. Bukod pa riyan, ang makina nito ay sinamahan din na naka 4-cylinder with 16 valve at naka dual overhead camshaft. Meron itong fuel supply system na naka CRDI at mayroong emission norm compliance na Euro 4. Kaya hindi na rin maingay at mausok at eco-friendly. Sinamahan pa ito ng isang manual na transmission na may 5-speed variable gear shifting na gumagawa ng maximum output na 77 horsepower sa kada 3,900 revolution per minute, habang ang newton meter ng torque naman nito ay nasa 177 sa kada 1,800 revolution per minute. Kaya naman ang nagagawang bilis nito ay umaabot din ng hanggang sa 160 to 170 km per hour. Meron itong Isuzu Travis na fuel tank capacity na 50 liters at kumukonsumo na rin ng matipid na umaabot ng hanggang sa 14 to 15 km per liter lalo na sa highway. Meron din itong mga safety features na magagamit mo sa bawat biyahe, gaya ng seatbelt, engine check warning na nagpa-pop up sa mismong instrument meter panel at nagpapaalala kung magkakaroon man ng aberya sa loob ng makina at upang mas madala sa pinakamalapit na service center. Sinamahan pa ito ng front impact beams na kung saan nagpapatibay ng mga side at front panel nito sa oras na magkakaroon ng kolisyon o banggaan upang hindi direktang mapuruhan ng mga occupants sa loob nito. Sinamahan din ito ng mga parking sensor na kung saan tumutulong din sa maayos na pagpapark lalo na sa masisikip na parkingan. Susuportahan at aalalayan ka ng sensor na ito para makapag-park ng maayos nang walang nasasagi o nababanggaman. At ang pinakahuli mga kaibigan ay ang kabuwang sukat nito. Meron itong haba na 445 cm at lapad na 169.5 cm. May taas ito na 195.5 cm at may wheelbase size na 225.5 cm. At ang ground clearance naman nitong Isuzu Travis mga kaibigan ay nasa 20 cm, kaya mataas-taas na ring tignan. Meron nitong turning radius o sukat ng kalsada na makakain mo sa oras na ikaw ay mag-U-turn na 4.5 meter lamang. Ang kabuwang bigat nito ay nasa 1,290 kg at kayang bumuhat ng hanggang sa 1,660 kg na bigat. Ang L300 ay isang commercial vehicle na may body style na 2-door cab and chassis 4-door van na madalas ginagamit sa panghakutan o pagdi-deliver ng malalaking bagay. Ito rin ang pinakadabis gamitin kung ang negosyo mo ay may kinalaman sa courier o kaya naman ginagamit mo itong Grab o pang service sa mga empleyado dahil sa napaka-convenient din naman ito sa mga ganong klaseng bagay. At itong nasa video natin ngayon kung mapapansin nyo guys ay ang pinakabagong modelo ng L300 na lumabas lamang noong 2018 na talagang marami rin ang nag-abang at tumangkilik nito dahil sa may malaking pagbabago hindi lamang sa design pati na rin sa engine specs nito na talagang magugustuhan mo rin kapag nalaman mo na to. Ang itsura nito o ang front face nito na talagang binago rin mula sa dati nitong modelo na mas pinapit ang dating at medyo iniba ang detalye sa unahang bahagi nito. Tulad na lamang ng front grille nito na talagang mas pinalaki pa at ginawang full chromated na kahit papano ay mas naging class o elegant ang dating nito dahil sa chromated na grille na mas pinalaki pa. At pagdating naman sa lower bumper nito kung mapapansin nyo ay nilagyan ng pa-curve o yung tinanggalan ng kanto ang bawat dulo nito. Pero syempre karamihan pa rin sa mga external parts nito tulad ng mga ilaw ay katulad lang nung sa dati. Gaya ng headlight, turn signal light at clearance light na naka-valve type pa rin. Sa may bandang parte ng lower bumper center nito
ay pwede ring bilhan ng undergrill cover para naman maiwasan na pagtripan ang mga internal parts nito. At pati na rin tong wiper blade natin ay katulad lang din nung sa dati. Madalas nagrereklamo ang iba kung bakit mabilis tumigas o gumagaspang. Kailangan lang nating itaas ito kapag hindi natin ginagamit ang sasakyan. At pagdating naman dito sa side body figure nito o yung side panel nito tulad ng dalawang pintuan nito sa harapan ay katulad lang din nung sa dati. Na hindi rin naman masyadong nabago kasama ang cab nito sa likuran. At ang kabuuang haba nito ngayon ay nasa 4,440mm na may wheelbase na 2,350mm na naka-rim type at tubeless tire type. At ang gulong nito ay may kabuuang sukat na 185 by 55 R14 na kung mapapansin natin ay talagang pang heavy duty ang apat na gulong nito. Samahan pa yan ng matitibay na under chassis suspension nito. At since naka-tubeless ito, isa na rin ito sa pinaka-convenient na bagay dito sa L300. Dahil kahit sa long drive at may karga-kargang mabibigat na bagay ito at matusok na matutulis na bagay tulad ng pako, hindi mo pagkakabalang huminto sa daan upang nang sa ganun ay palitan ito dahil sa flat na. Dahil sa naka-tubeless ito, patuloy pa rin itong tatakbo. Samahan pa yan ng chassis suspension nito na napakatibay din talaga, na pwede mo ring i-upgrade o dagdagan pa ng iba pang molye para mas tumaas pa at mas tumibay pa ang bounce nito kapag may mga mabibigat na kargada. At may kabuuang ground clearance na nga rin pala ito na 195mm na minsan ay pwede ring isubog sa matutubig na lugar. At ang kabuuang lapad naman itong L300 ay nasa 1,695mm, habang ang kabuuang taas naman ito ay nasa 1,915mm. At may rear tread din ito na 1,380mm, habang ang kabuuang timbang naman ito o bigat ay nasa 1,130kg na kayang-kaya rin talagang bumuhat ng hanggang 1,300kg. At para naman sa rear suspension nito, ito ay may lip spring na naka-shock absorbers na type coil spring. At ang front suspension naman ito ay independent wishbone na nagpapanatili naman sa banayad na pagtakbo nito na walang masyadong kalog kapag nakasakay ka dito. At talagang napakatibay rin ng rear cab nito na gawang Almazora, kasama ang rear door handle nito na naka-chrome na rin. At pagdating naman sa mga ilaw nito dito sa likod, ang rear taillight nito nakatulad pa rin ng dati, nakasama ang signal lamp, clearance light, brake lamp na talagang visible sa gabi dahil sa reflectorized color nito, na kapag nailawan ng kasunod mo ay talagang liliwanag din. At tara, i-check naman natin ang loob nito. At itong pintuan nito ay napakatibay din talaga ng door lock nito, na hindi rin talaga basta-bastang mabubuksan dahil sa napakatibay ng door lock mechanism. Kaya mahalaga rin talagang kapag hindi natin ginagamit ang sasakyang ito at nakatambay lang sa labas ay nakalock sa loob. Alright, talagang pwede rin talaga ang sasakyang ito sa mga lala movers o kaya naman paaarkilahan mo upang magamit ng iba at gawing service, dahil kasyang-kasya lang naman dito ang 16 na tao sa seating capacity nito. At sa lawak at luwag ng espasyo nito sa gitna ay pwede pang maglagay ng mga gamit o bagahe dito. At ang kagandahan pa sa upuan nito ay naka-fabric upholstery na napakatibay din naman ang pagkakagawa at ang kakapal ng foam nito na siguradong hindi naman siguro sasakit ang mga puwet ng mga uupo dito dahil sa napakakomportable na ring upuan. Alright, at madalas kapag nagkakaproblema ang rear cab, FYI lang po sa mga hindi po nakakaalam, kapag ang rear cab o itong parte na to ng L300 Mitsubishi ay nagkaproblema, hindi po tayo lalapit sa branch ng Mitsubishi o sa kahit saang Mitsubishi dealer, dahil ang pyesa po ng rear body cabin ng L300 ay nabibili mismo sa Almazora brand, dahil sila rin po ang nagmamanufacture nito o gumagawa ng rear cabin nito. Maliban na lang dito sa under chassis frame na hanggang dito sa likod, dahil kasama po ito sa ulo ng L300. So kapag sa under chassis naman ay dito na sa Mitsubishi mismo kayo magtatanong kung may mga problema sa mga pyesa nito. Alright, ang L300 na 2018 to 2022 model ay talagang may malaki ring pagbabago pati sa cooling system nito. Dito sa kanyang rear cabin ay i-check din natin ang kanyang rear AC. So dahil naka-dual AC na ang L300 nito ay hindi ka na mamumroblemang magpakabit pa nito aftermarket, dahil kapag nabili mo to ay otomatikong mayroon ng naka-reading aircon nito dito sa kanyang rear cabin na may left and right at rear na AC blower na mas makakapagparamdam naman ng konbinyente sa mga pasahero nito o sa mga taong sasakay dito sa bandang likuran.
At ang kagandahan nito ay napakalamig na rin ang buga ng aircon nito dahil sa mas pinalakas pa ang power ng cooling system nito pati na rin dito sa harapan. Na kung mapapansin natin ay katulad lang din ng sa lumang modelo ang disenyo nito sa may dashboard. Talagang pang manual na manual ang datingan. Bagamat parang pang oldish na talaga ang datingan ng disenyo nito sa front and rear, ang kagandahan naman nito ay talagang subok na rin ng marami ang performance level ng L300. Hindi na natin kailangan ipakilala pa masyado dahil kilalang kilala na rin ito ng mga nakagamit na nito, na hindi rin naman natin masasabing perpekto dahil may lumalabas din namang issue talaga sa sasakyan. Kadalasan ay natural na issue lang din naman, lalo na kung ganitong klase ng sasakyan tulad ng pag-iinit dito sa harapan. Madalas kasi na feedback ng mga kliyente dito ay masyado na raw umiinit ang harapan nito, lalo na dito sa inuupuan natin na kung saan nakalagay ang engine nito. Pero bago natin i-explain yun, syempre kung mapapansin natin ang kanyang instrumental panel meter gauge ay naka-odometer pa rin. Maganda naman ito ay in-upgrade na rin ang kanyang entertainment tulad ng kanyang FM and AM radio, USB port connector at auxiliary input na may kasamang speaker sa magkabilang pintuan. At itong bulsa sa console box na pwede mong paglagyan ng iba pang papeles o mahalagang dokumento. At makikita naman natin sa bandang ibaba na makikita naman natin ang steering column nito na adjustable, na pwede mong ibaba kung natataasan ka at pwede mo namang itaas kung nabababaan ka. Kasama na mga pedals nito na accelerator, brake and clutch. Kaya kung gusto nyo matuto at nagpa-practice pa lamang kayong magmaneho, mas maiging ito ang matutunan nyo, ang manual procedure ng pagmamaneho. Sa mga ganito kasing unit at procedure ng pagmamaneho ay talagang mas magiging bihasa ka kaysa magsimula ka sa automatic. At ang disenyo ng steering wheel naman nito ay katulad lang din ng sa dati, na merong magkabilaang horn switch at naka-power steering type. Ang power steering type ay napakalakas na rin talagang umurangkada o humatak kahit nasa paahon na lugar. Alright, hindi ka rin masisilaw dito dahil sa mga sun visor. At talagang napakaluag din tingnan ng buong harapan nito, na marirelax din talaga ang biyahe mo dahil sa napakagandang seat covers nito, na may pang safety na rin dahil sa magkabilaang seat belts nito para karagdagang protection naman sa driver at passenger nito. At meron din itong safety features na side impact beams. Sa mga hindi naman nakakalam kung bakit nga ba nagiging protection ang side impact beams para sa mga sasakay dito. Ang function kasi nito kaya naging safety feature sa sasakyan dahil pinoprotektahan nito ang mga pasahero o driver na sasakay dito sa sasakyang ito. Sa pamamagitan ng pag-crash o kaya naman banggaan, inaabsorb kasi ng side impact beams ang force na nagaganap kapag na-crash o kaya naman ay nabangga ang sasakyang ito. Pero hindi ibig sabihin nun ay safe ka na talaga o hindi ka na magkakagalos once na maaksidente or makaka-crash ang sasakyang ito. Medyo malilesen lang naman ang damage mo kung sakaling maganap ito. Pero ang pinakamaganda pa rin na gawin mo ay mag-ingat ka. Lalo na sa sasakyang walang nguso dahil napakadelikado rin talaga kapag nabangga ka, talagang siguradong diretso ang damage sa katawan mo. Pero wag naman sanang mangyari yon, alright? At meron na rin itong engine check warning na lumalabas naman at makikita naman sa instrumental panel gauge nito na naka-tachometer. At lumalabas lang din ito kapag nagkakaroon ng malfunction or problema sa internal or engine ng sasakyan. Madalas para sa mga baguhang driver ay nagtataka kung ano ang engine check o para saan nga ba ito. At kung bakit kinakailangan natin pagtuunan ng pansin kapag may lumabas sa dashboard natin na engine check warning. Alright, ang engine check warning kasi once na dumabas ito ay nagpapahiwatig na may tendency mag-stack up ang sasakyang ito. Lalo na sa gitna na ng kalsada, naku, talagang napakadelikado na kailangan na nating dalhin sa pinakamalapit na service center upang ma-check at ma-trace kung ano ang magiging problema ng engine nito. Na may fuel tank capacity na 55 liters ang full tank nito at kumukonsumo lamang ng average 36 km per liter. O higit pa dahil nakadepende pa rin sa gagamit o magmamaneho nito. Kasi madalas kung mapapansin natin, may mga sasakyan talaga na sobrang tipid kung kumonsumo ng fuel. Pero kapag binaneho na ng hindi ganong kabiyasa, pagdating sa paglalaro ng manubela at ng accelerator at ang sinasabi mong sobrang tipid kumonsumo, ay kukonsumihin ka rin sa lakas ng konsumo nito. Kung ikaw yung tipo ng tao na talagang hindi biyasa pagdating dyan. Alright, at para naman sa ating engine specs, ang engine nito ay may 2.2 liter diesel engine na naka-inline 4-cylinder at 16 valve na naka-dual overhead camshaft. So ang kagandahan naman kapag naka-dual overhead camshaft ang sasakyan ay talagang lumalakas din ang revolusyon nito dahil sa dalawang valvula ang gumagana o nagtatrabaho sa loob ng engine upang mas mabilis palalo
ang galaw ng mga gears sa loob ng engine, so may tendency talagang mas mabilis umarangkada rin ang L300 ngayon na bagong modelo. At ang fuel supply system naman nito ay CRD, na ang ibig sabihin ay Common Rail Direct Fuel Injection. Sa mga hindi nakakalam, ang CRD o yung Common Rail Direct Fuel Injection ay may importanteng pakinabang sa part ng diesel engine, dahil nakakatulong naman ito na mas mapatipid palalo ang consumption ng fuel nito at mas mapaganda palalo ang performance level ng makina. Kaya naman ang feedback dito sa amin ng mga nakabili na ng L300 ay talagang malakas daw humatak at napakatipid sa fuel, na dahil na rin yan sa Common Rail Direct Fuel Ignition nito. At syempre sinamahan pa yan ng Euro 4 compliance, so naka Euro 4 compliance na ang L300 na to. At sa iba pang update model ng Mitsubishi ay naka Euro 4 na lahat. At ang naka Euro 4 compliance, ang naitutulong naman ito sa fuel system ay hindi na masyadong mausok o wala na talagang polluted smoke na makikita mong lumalabas sa tambutso nito, na siguradong makakapasa ka na sa kahit anong emission test kahit naka-diesel to, na mas upgraded na rin talaga at bagay na rin talagang ipangkarangkada kahit sa EDSA pa ang sasakyang ito. Iwas huli na rin sa mga LTO officer. At pagdating naman sa transmission nito, ang transmission naman nito ay naka-manual transmission. As usual, mas goods na goods kasing gamitin ang manual sa mga ganitong klaseng sasakyan. Yung talagang bubuhat ng mabibigat at dadaan sa mga rough road na may mabibigat na karga ay talagang advisable din talaga ang manual transmission. At gearbox naman ito na naka 5 speed na. At naka power steering type nga na adjustable din ang steering column nito. Pero syempre hindi lang steering column nito ang na-i-adjust. Pati na rin ang front seat nito, pati passenger seats ay na-a-adjust din. Kung ikaw ay nabababaan, pwede mong itaas. At kung ikaw naman ay natataasan, pwede mo rin namang ibaba. Para mas maging komportable palalo ang biyahe mo, na para din naman sa mga bumabiyahe mula probinsya hanggang Manila o mula Manila hanggang probinsya. Alright, at sa iba pang specs and features nito na hindi ko nabanggit, pwede nyong i-comment sa baba para masagutan po natin. At kung may mga concern din kayo tungkol sa mga L3 na nabili nyo, pati sa luma, pwede nyong itanong dito sa channel na to. I-comment nyo lang po guys at sasagutin ko po yan, alright. At para naman sa nagtatanong sa kabuuang presyo ng L300 ngayon na bagong modelo, ay umabot na po sa 1 million. Medyo nagtaas ng bahagya, pero okay naman, sulit naman tayo sa performance ng L300 na to. Alright, so hanggang dito na lamang po ang ating review. Pero bago po tayong magtapos ay nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at sa mga palagi nag-aabang sa mga video na ina-upload ko dito sa aking channel. Thank you po sa inyo at shoutout po. Pati na rin sa mga supporters natin sa ibang bansa ay nagpapasalamat po ako. Shoutout po sa inyo sir at mabuhay po kayo. At kung gusto nyo pang malaman ang iba pang specs and features ng iba't ibang sasakyan, motorsiklo, 4 wheels man yan, ay pwede nyo rin i-click ang channel ko upang makita nyo rin ang mga iba't ibang review ko doon tungkol sa iba't ibang klase ng sasakyan. Upang nasa ganun, kung kayo ay nagpaplanong kumuha ng isang sasakyan ay makakuha rin kayo kahit papano ng konting idea. Alright, kaya kung ikaw ay bago pa lamang dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati ng notification bell upang nasa ganun ay may update kita sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang may mag-comment kaibigan upang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais upang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. Alright, this is Oblis Collection. Thank you!